Hello po, Sir Van. Magandang araw sa iyo. Nagtry lang akong magpadala ng liham ko at nagbabaka sakali na tanggapin mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Andy. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko nung bumiyahe kami ng nobya ko papuntang Capiz. Noong panahon na yon, Sir Van, nagtatalo kami bago umalis sa bahay. Live-in na rin kaming dalawa. Pauwi kami noon sa lugar ko sa may Capiz dahil aaten kami ng debut ng bunso kong kapatid. Mas pinili na lang naming sumakay ng kotse kesa sa mag-commute. Yun nga lang, ang maganda sana naming pagra-ride sa gabi ay nauwi sa aksidente. Medyo maulan na mga panahon na yon. Tumawag din sa akin si Mama na wag na kaming tumuloy dahil medyo traffic sa highway. Saka delikado raw kung babiyahe pa kami ng gabi. Sinabi kong tutuloy kami dahil nangako ako sa bunso kong kapatid na a-attend ako sa 18th birthday niya. Nabanggit ko rin kay Mama na dadaan na lang kami sa shortcut. Pero agad niya akong pinigilan. Ang sabi niya, wala na raw dumadaan sa lugar na yon dahil palaging may aksidente ang nangyayari doon. Pero ang sabi ko, panahon pa ni Kopong-Kopong yon at nasa pag-iingat na lang para hindi madisgrasya. Bago ko ibaba ang tawag, tinanong niya kung nasaan daw si Shasha, ang nobya ko. At ayun nga, nabanggit ko kay Mama na nagtatalo kami. Pinigilan kami ulit ni Mama na wag nang tumuloy dahil malas daw sa biyahe ang nagtatalo bago aalis ng bahay. Pero hindi ko yun pinakinggan at tumuloy kami ni Shasha. Habang nasa biyahe kami, walang nag-iimikan sa amin. Hanggang sa binuksan ko ang topic tungkol sa ex kong nangamusta sa akin. Aaminin kong mali ang ginawa ko na makipag-usap sa dati kong ex. Alam ko rin na napakasilosa ni Shasha at ang isa ko pang mali ay ang itinago ko yun sa kanya. Mahaba-haba pa ang naging biyahe namin at ilang oras na lang din ay mararating na namin ang Capiz. Mabagal lang ang takbo ng kotse ng gabi na yon. Hininto ko muna yung sasakyan nung makita ang haba ng pila. Mga naka-stop na kotse ang nakaharang sa daan at medyo lumalalim na rin ang tubig. No choice ako, Sir Van, kundi iliko ang kotse papunta sa shortcut. Hindi na rin kami pwedeng bumalik dahil malayo na yun sa tinutuluyan namin. Saka sayang din sa gas. Nagtaka si Sasha nung mapansin na ibang daan ang binabagtas namin. Hindi naman lingid sa kaalaman niya ang tungkol sa shortcut. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko nung nasa kalagitnaan na kami ng daan. Madilim ang paligid, walang ilaw at walang mga bahay ang makikita. "Sira ulo ka ba?" Narinig kong sabi ni Shasha. Nagets ko ng ibig niyang sabihin. Ayon kasi sa kwento, kakaiba ang shortcut na yon. Halos lahat daw ng dumadaan doon nadidisgrasya. At meron daw nagpapakita na multo sa shortcut na yon. Napansin ko ang biglang pamumutla ni Shasha. Kaya hinawakan ko ang kamay niya para pakalmahin. Kaso agad niya yung binawi at diretso lang ang tingin sa unahan. Hanggang sa napasigaw siya nung may nabunggo kami. Maging ako ay nagulat din dahil hindi ko nakita kung ano ang nabangga ng kotse. Akmang bababa na ako nang pigilan ako ni Shasha. Ramdam ko ang lamig ng kamay niya habang nanginginig. Sabi niya, paandarin ko na lang yung kotse at wag nang bumaba. Tumango ako bilang sagot. Habang binubuksan ko ang makina, nang bigla namang napasigaw si Shasha. Tumingin ako sa kanya. May tinuturo siya sa bintana ng kotse. Paglingon ko, may kamay akong nakita na nakahawak sa salamin. Dahil na rin sa takot na nararamdaman ko, pinaharurot ko ang kotse. Pinindot ni Shasha ang busina ng sunod-sunod. Tumigil lang siya noon nang makalampas na kami sa shortcut. Meron na rin kaming natatanaw na mga ilaw at kabahayan sa unahan. Nag-stop kami sa isang tindahan. Bumili ako ng maiinom para may masmasan kami. Sir Van, sa awa ng Diyos, nakarating kami ng ligtas. Hindi ko na rin sinabi sa pamilya ko ang nangyari dahil baka mag-alala lang sila. Pero kinausap ko si Shasha
tungkol sa nabangga namin. Alam kong alam niya na may nabangga kami. Tinanong ko siya kung bakit pinigilan niya akong bumaba. Sa totoo lang, Sir Van, gusto ko talagang makita kung sino at ano ang nabangga namin. Dahil nung pinaharurot ko yung kotse, nakita ko sa side mirror na may taong nakahandusay sa semento. Kaya ang naging kinalabasan, hit and run ang ginawa namin. Nakipagtalo ulit sa akin si Shasha. Ang sabi niya, ginawa niya lang daw yon dahil baka multo lang ang nabangga namin. At isa pa, ayaw daw niyang makasuhan, kaya tama lang daw ang ginawa namin. Hindi ako makatulog ng gabi dahil nakokonsensya ako sa nangyari. 3 araw ang tinagal namin sa Capiz bago naisipang umuwi. Pinili ko na dumaan ulit sa shortcut. Bala ko sana maaga kami umalis sa bahay ng magulang ko para iwas disgrasya. Kaso lang yung 2 kong pinsan, sasabay sa amin pa uwi. Kaya lang napasarap pa ang mga ito sa inuman. Kaya ang ending, 6 PM kami umalis ng bahay. Sabi ni Shasha sa highway na kami dumaan dahil baka maulit na naman ang nangyari nung gabi na yon. Pero ang sabi ko, doon na lang kami dadaan dahil nakakapagod magmaneho na malayo. Saka dagdag ko pa, hindi naman gaanong nakakatakot sa shortcut. Lalo pa at kasama namin ang 2 kong pinsan. Sinabihan niya lang ako na kapag nasa shortcut na kami, bumusina lang ako katulad ng ginawa niya. Sir Van, nagtaka ako dahil wala naman kaming narinig na balita tungkol sa taong nabangga namin. Kaya naman naisip kong baka multo lang yon at sinadya nito ang nangyari para kami ang maaksidente. Sa isip-isip ko noon, ligtas kaming nakarating sa bahay ng magulang ko. Kaya sana ligtas din kaming makauwi sa bahay. Inabot na kami ng 10 PM sa daan. Kami na lang ni Shasha ang gising, habang ang 2 kong pinsan ay mahimbing na natutulog. Nasa kalagitnaan na kami ng shortcut nang magising ang 2 kong pinsan. Pinahinto nila ang sasakyan dahil iihilang daw sila saglit. Nung matapos sila at makabalik sa loob, nagtanong sila kung saan na kami banda. Pareho silang nagulat nung malaman na dumaan kami sa shortcut. Nakitaan ko sila ng takot sa mata. Para hindi yun lumala, sinabi kong ligtas dumaan doon. Dahil doon kami dumaan ni Shasha nung papunta kami sa bahay ng magulang ko. Medyo nabawasan ang takot nila nang sinabi ko yon. Pero hindi ako mapakali sa upuan ng mga oras na yon. Grabe din kasi ang kabog ng dibdib ko sa hindi malaman na dahilan. Pinaandar ko ang makina at sinimulang magmaneho. Yun nga lang, Sir Van, pakiramdam ko hindi umaalis ang kotse. Parang dumudulas lang ang gulong sa semento. Napatingin ako sa salamin. Gulat na gulat ako nung makitang may kasama kami sa loob ng sasakyan. Sa gitna ng 2 kong pinsan, may isang babae ang nakaupo doon. Magulo ang buhok at maputla ang mukha. Hindi ko ito makilala. Ipinikit ko ang mga mata ko saka tumingin ulit sa likuran. Pero wala na doon ang babae. Bumaba ako saglit at sumunod naman ang 2 kong pinsan. Kaya si Shasha na lang ang naiwan sa loob. Ganun na lang ang gulat namin nang biglang umandar ang kotse. Nakita kong nagpanik sa loob ng sasakyan si Shasha. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakalak yun. Nakita ko rin na pilit binubuksan ng girlfriend ko ang pinto ng kotse pero ayaw bumukas. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nung makita ulit ang babae sa loob ng kotse sa bandang likuran ng girlfriend ko. Ang bilis ng pangyayari, Sir Van, dahil bigla na lang humarurot ang kotse at sumalpok yun sa isang puno. Nasyak ako sa nangyari at hindi agad nakagalaw. Nakita ko ang 2 kong pinsan na tumakbo papalapit sa kotse. Kinuha nila sa loob ng sasakyan si Shasha at inihiga sa semento. Pero may isa pang umagaw ng atensyon ko. Yung babaeng nakaupo sa likuran ng 2 kong pinsan. Siya rin yung nakita ko sa loob ng sasakyan bago ang aksidente. Nawalan ako ng malay noon, Sir Van. At nung magising ako, nasa ospital na kami. Kinuwento ng pinsan ko kung paano kami nakaalis sa lugar na yon. Pero hindi yun ang gusto kong marinig. Agad kong hinanap si Shasha. Nalaman kong malala ang tama niya dahil comatose siya.
Wala akong ibang sinisi kundi ang sarili. Palaging tinatanong ni mama kung ano ba talaga ang nangyari nung pauwi na kami. Sinabi ko ang lahat sa kanya simula nang bumiyahe kami papuntang Capiz hanggang sa pauwi. Pinagalitan ako ni mama. Ang sabi niya, ang tigas daw ng ulo ko. Pinagbawalan niya daw akong dumaan sa shortcut dahil may nangyayari doon na hindi maganda. Ilang buwan ang lumipas. Hindi pa rin nagigising si Shasha, Serban. Ang sabi ng doktor, machine na lang daw ang bumubuhay sa kanya. Sa madaling sabi, mamamatay din ang girlfriend ko. Natatandaan ko ang araw na yon. Nagpakalasing ako maghapon at bumiyahe ulit papuntang Capiz. Sa shortcut ako dumaan. Wala na ako sa Katinoan, Serban. Pagdating ko sa kalagitnaan ng shortcut, itinigil ko sa gitna ng daan ng sasakyan at bumusina ng bumusina. Nung gabi na yon, muntik din sana akong maaksidente. Kaso lang may narinig akong sumigaw at boses yon ni Shasha. Hanggang sa may narinig akong yabag na papalapit sa kotse ko. Sa mismong unahan ng kotse, nakita ako doon ng girlfriend ko. Nakangiti lang ito sa akin at kumakaway habang unti-unting naglaho. Akmang susundan ko sana ito nang may mga kamay na humawak sa braso ko. Boses pa lang nila kilala ko na. Sinundan pala ako ng dalawa kong pinsan. Serban, namatay si Shasha nang hindi man lang kami nagkakaayos. Namatay siya nang may galit sa akin. Pero sa kabila noon, nagpakita pa rin siya sa akin nung muntik na akong maaksidente. Simula nang mangyari ang aksidente na yon, isinumpa ko na ang Capiz at hindi na muli pang pumunta doon. Isinara na rin ang shortcut na yon dahil hindi lang pala isang buhay ang nawala doon, kundi may ilan na rin kinuhang buhay ang lugar na yon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Serban. Salamat po. Hello po sa inyo, Serban. Good day po. Itago mo na lang ako sa pangalang Chris. Gusto ko lang i-share ang naging karanasan namin sa biyaheng Capiz ng aking mga ka-office mate. Saktong nakapag-day off kami noon ng ilang araw at natuloy ang matagal ng planong pumunta sa Capiz. Sakto rin naman na anniversary na magulang ni Irene. Inimbitahan niya kami na pumunta doon kaya pumayag naman kami. Matagal na rin kasi naming gustong marating ang sinasabing Capiz. Medyo malayo-layo pa rin ang araw ng pagbiyahe namin. Pero nakapag-set na kami ng oras para sa pagbiyahe. Sabi ko noon sa umaga kami aalis. Pero biglang nagsuggest si Mac na sa gabi na lang daw ang alis namin para mas maganda ang biyahe. Mas nakaka-excite daw ang ganon at hindi pa niya na-try. Pumayag na lang si Irene at ang isa pa naming kasama. Natawagin na lang natin sa pangalang Dindo. 4 lang kami sa office na magkakasundo dahil same vibes kaming 4. Tanging si Irene lang ang nag-iisang babae na naging kaibigan namin dahil yung iba hindi namin gusto ang ugali. At ayun na nga, Serban. Dumating ang araw ng pagpunta namin sa Capiz. Dahil pare-pareho kaming bagong sahod at malaki ang bonus, nag-arkila na lang kami ng motor. Sa akin naman kasi Irene, habang si Mac at Dindo naman sa isang motor. Balak din kasing sorpresahin ni Irene ang magulang sa pag-uwi dahil ilang buwan na siyang hindi nakakauwi sa kanila. Nakasunod lang ang dalawa sa amin at hindi lumalayo ang bawat agwat ng mga motor. Pansin kong wala nang ibang sasakyan na mga bumabiyahe. Napatingin ako nun sa relo. Mag-aalas 11 na pala ng gabi. Palagi kong tinatanong si Irene kung malapit na ba kami. Ang palagi lang niyang sagot medyo malayo pa dahil hindi pa namin naaabot ang signboard ng Capiz. Nagpatuloy lang kami sa pagbiyahe hanggang sa napansin kong wala nang ilaw sa bandang unahan. Huminto ako saglit at tinanong ulit si Irene kung tama pa ba ang direksyon na binabagtas namin. Sabi niya medyo hindi niya raw alam dahil may mga nagbago sa lugar na yon. Sabi naman ni Dindo mag-drive lang daw kami at kapag may nakitang bahay, yun ang naging plano namin. Pero sadyang minamalas kami noon, Serban, dahil ayaw umandar ng motor nila Dindo. Kaya ang ginawa namin, umalalay kami sa hulihan habang tinutulak nila ang motor.
Nakaramdam na rin ako ng lamig dahil inaabot na kami ng 12 a.m. Sa tansya ko noon naliligaw ata kami. Narinig ko pang nagsisihan ng dalawa kung bakit nalagay kami sa ganong sitwasyon. Agad ko naman silang sinita dahil ang ingay nila. Napasulyap ako sa side mirror ng motor. Meron akong naaninag na anino. Dahil nga pula ang ilaw ng stoplight, hindi ko makita ng maayos kung ano ang nasa likuran namin. Bigla akong kinilabutan nang may marinig na kakaibang tunog sa paligid. Napakapit na rin si Irene sa akin ng mahigpit. Ang sabi niya, parang may nakasunod daw sa amin sa likuran. Naririnig daw niya ang pagtama ng tsinelas sa semento. Sabi ko tignan niya dahil maliwanag naman ang sinag ng stoplight sa hulihan. Umiling siya nun. Ayaw daw niya makita kung ano ang nasa likuran namin. Napapamura na ako sa isipan ng mga oras na yon. Sabi ko pa sa sarili, sana hindi na lang kami pumayag na gabi ang biyahe. Medyo nangalay na rin ang braso ko, kaya huminto kami ulit sa gilid. Nagbabaka sakali kaming may sasakyan na dumaan para makahingi ng tulong, pero wala talaga. Wala rin signal ang mga cellphone namin ang oras na yon, kaya hindi kami makahingi ng tulong sa pamilya ni Irene. Maya-maya pa, narinig ko na naman ang bangayan ng dalawa sa unahan. Sobrang ingay nilang dalawa hanggang sa nakarinig kami ng sigaw. Kaya naman biglang tumahimik ang dalawa. Binuksan namin ang mga ilaw ng motor para makita kung sino man ang sumigaw. Pero wala kaming nakita. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang makarinig ng sitsit. Kaya naman naisipan namin na umalis na doon hanggang sa makarating kami sa unahan. May nakasalubong kaming isang babaeng naglalakad. Nakayuko ang ulo niya. Mahaba ang buhok na nakalugay. Huminto kami saglit dahil may itatanong lang sana kami. Kaso, nakailang tawag kami ng miss. Hindi ito lumingon. Tuloy-tuloy lang ito sa paglakad hanggang makalampas sa amin. Nakakailang hakbang pa lang ang babae nang dahan-dahan itong lumingon sa amin. Ganun na lang ang takot namin nang biglang nahulog ang ulo nito sa lupa. Agad naming pinatay ang ilaw at ang motor. Sarban nakiramdam kami ng mga oras na yun sa paligid. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko nung makarinig ng boses ng bata na tinatawag ang mama niya. Hindi lang yun ang kababalaghan na nangyari sa amin, Sarban. Malayo pa lang meron na kaming nakita na sasakyan papalapit sa kinaroroonan namin. Nung tumapat sa amin ang ilaw ng sasakyan na sa tingin ko ay bus, kumaway kami at sumigaw. Nagtaka kami nun dahil walang driver ang bus at wala rin itong pasahero. At ang mas nakakapagtaka pa ay ang bagal ng oras para mag-umaga. Hindi na naging maganda ang pakiramdam namin sa lugar na yon. Nagsimula ulit kaming maglakad habang tinutulak ang motor. Pakiramdam namin paikot-ikot lang kami doon. Hanggang sa merong napansin si Irene sa semento. May mga dugong nagkalat. Kaya naman sinundan namin yun. Baka kasi may taong sugatan sa unahan. Pero napahinto kami ulit nang may makitang dalawang pares ng paa sa unahan. Bigla na lang yung nawala nung bumusina si Dindo ng mahaba. Ilang saglit pa noon meron kaming nadaanan na isang bahay sa gilid. Para lang siyang waiting area at nag-iisa lang yun doon. Dahil may dala kaming mga tent, naisip namin na doon na lang magpalipas ng gabi dahil delikado kung magpapatuloy pa kami, lalo pa at may mga kababalaghan na nangyayari sa dilim. Mabuti na lang din may dala kaming mga pagkain, kaya yun na lang ang kinain namin, iwas sakit ng tiyan. Akala namin, Sarban, matatapos ng kababalaghan na na-encounter namin. Yun pala, nagsisimula pa lang ang lahat. Pagkatapos namin kumain, nagpasya na kaming magpahinga. Sa iisang tent lang kami natulog dahil malaki naman ang tent na dala ni Dindo. Sinilip ko ang oras sa cellphone. Mag-aalas 2 na ng umaga. Ilang minuto lang din ang lumipas na alimpungatan ako nung may marinig na umiiyak sa labas ng tent. Napamura ako ng mahina. Kinapa ko sila Dindo at Mac saka si Irene kung kompleto pa ba kaming naroon sa tent. Kaya lang sa tabi ni Mac,
May nahawakan akong kamay na sobrang lamig. Dahan-dahan kong inilawan yon mula sa paa hanggang sa mukha. Nang dahil sa pagkagulat, bigla akong napatayo at lumabas ng tent. Nang dahil sa ingay na nagawa ko, nagising sila Irene at tinanong ako kung ano ang nangyari. Hindi ko na natiis at sinabi sa kanila ang nakita. Parang ang gago, wala namang ibang babae oh. Naiinis na wika ni Mac, saka bumalik sa pagkakatulog. Isinawalang bahala ko na lang yon at natulog na rin. Sa awa naman ng Diyos nakatulog ako. Alas 8 ng umaga kami nagising. Agad na rin kaming umalis sa waiting area. Paglabas namin ng highway, nagkatinginan kaming apat. Hindi kami makapaniwala sa nakita. Dahil sa bandang unahan ng tinulugan namin, ay may mga bahay na. Saka lang namin naisip na pinaglalaroan kami nung gabi na yon at kung ano-anong mga kababalaghan ang nangyari. Nung marating namin ang bahay nila Irene, agad niyang kinuwento ang nangyari. Ang sabi ng magulang niya, madalas daw may ganun na nangyayari sa dinaanan namin. Hindi lang daw kami ang nakaranas ng ganun. Mabuti na nga lang daw walang nangyaring masama sa amin. Nagpaalam ako sa kanila na gagamit ako ng banyo para maligo. Sobrang lagkit na kasi ng katawan ko. Ganun na lang ang gulat ko nang makita ang kalmot sa braso ko at dibdib. Wala akong natatandaan na sumabit ang katawan ko sa matutulis na bagay. Saka wala rin akong naramdaman na masakit o hapde para agad na mapansin ang kalmot na yon na mahahaba. Medyo nag-iba rin ang pakiramdam ko. Nilagnat ako nung sumapit ang gabi. Uminom ako ng gamot pero wala pa ring pagbabago. Hanggang sa pumasok si Dindo sa loob ng kwarto na tutulugan namin. Katatapos lang nitong maligo. Dahil wala siyang suot na pangitaas, nakita ko sa batok niya na meron din siyang kalmot. Sinabi ko yun sa kanya. Nung una hindi siya naniwala hanggang sa kuhanan ko yun ng litrato. Hindi rin daw niya alam kung bakit nagkaroon siya ng ganon. Maging si Mac ay may kalmot din sa ibang parte ng katawan. Yung iba naman ay mga pasa ang nakita namin. Ganon din kay Irene Serban. Meron din siyang kalmot sa bandang leeg niya. Nung ipinakita namin yon sa mama ni Irene, ang sabi baka daw multo ang may gawa nun. Doon daw kasi sa lugar kung saan mismo kami nakaranas ng kababalaghan, ay may bata at babae ang nagmumulto. Baka raw sumabay sa amin ang multo na yon. Dahil tuwing may dadaan daw doon ganon ang nangyayari. Sumasabay daw ang multo sa mga sasakyan kapag merong dumaan. Nung gabi rin na yon, inapoy ako ng lagnat. Nakailang inom na rin ako ng pampababa ng lagnat pero walang epekto. Si Mac at Dindo ay nakaramdam din ng lagnat. Mabuti na lang dinala kami ng mama ni Irene sa manggagamot. Ang sabi sumabay daw talaga sa amin ang multo na babae. Yung mga pasa at kalmot sa katawan namin, kagagawan daw yun ng multo. Tinanong ni Irene yung manggagamot kung sinundan ba kami ng multo hanggang sa bahay nila. Sabi ng manggagamot, hindi raw. Dahil hindi ito nagtatagal sa ibang lugar. Bumabalik daw ito kung saan namamalagi. Hindi raw namin kailangan matakot sa multo na yon. Tanging pagsakay lang daw ang gusto nito sa mga sasakyan na dumadaan doon mismo kung saan ito namatay. Hindi na muna kami umuwi nun. Marami pa kaming pinuntahan sa Capiz. Yung pasa at kalmot namin ay unti-unti na ring nawawala. Serban, dito na po natatapos ang kwento naming kababalagan na hindi ko alam kung saan nag-umpisa ang lahat. Mapagpalang araw po sa inyo, Serban. Tawagin mo ako sa pangalang Carmela. Ang kwento na ito ay nangyari lang nakaraang taon. Pinilit ako ni Kuya na sumama sa outing nilang magbabarkada sa Capiz. Nagtaka ako nung una dahil bakit sa Capiz pa nila napiling mag-outing dahil malayo yun sa lugar namin. Ewan ko rin ba kay Kuya kung bakit pinilit niya akong sumama. Gayong wala ako sa mood nun. At hindi ako bilong sa barkada niya dahil hindi ko kaklose sa mga yon. Ang sabi lang niya dahil wala akong kasama sa bahay kaya dapat lang daw na sumama ako. Wala kasi ang magulang namin sa bahay ng araw na yon. Nasa probinsya sila sa Palawan dahil bumisita sa lolo at lola namin na may sakit.
At ang isa pang dahilan kung bakit ako sinama ni Kuya, dahil nakakakita ako ng multo. At hindi lang yon, Sir Van. Meron din akong kakayahan na makita ang mga nangyari sa nakaraan. Kung hindi ako nagkakamali, psychometry ang tawag ata doon. Unang diskubre ko sa kakayahan na yon, natuwa ako dahil pakiramdam ko may powers ako na wala ang iba. Pero simula nang makakita ako ng mga nakakatakot na aksidente o pangyayari, iniwasan kong humawak sa mga bagay na hindi pamilyar sa akin. Lalo na kapag sa ibang lugar ay todo iwas ako. Dahil sa tuwing makakahawak ako ng mga bagay, bigla na lang may mga senaryo ang lumalabas sa isip ko. Walang ibang nakakaalam sa kakayahan ko dahil inilihim yun ng pamilya ko. Para na rin sa privacy namin at kaligtasan na rin. Hapon na kami umalis sa bahay kasama ang 3 barkada ni Kuya. Nakaupo ako nun sa front seat habang si Kuya ang nagmamaneho. Tinanong ko sila kung bakit sa Capiz kami pupunta. Sagot ng isang barkada ni Kuya, maganda raw dun mag-unwind, lalo na raw sa tulay na mahaba. Sa unahan daw kasi noon may mga magagandang tanawin. Bigla na lang silang natahimik nung sinabi kong may nagmumulto sa tulay ng Capiz. Nalaman ko yon dahil sa isa kong kaklase dati na taga Capiz. Bihira na lang daw ang may pumupunta doon dahil nga sa isang aksidente na nangyari. Lalo na daw pagsasapit ang gabi, mas nakakatakot ang lugar na yon. Sabi ni Kuya wag ko daw sila takutin. Kung yun daw ang way ko para hindi sumama sa kanila, pwede naman daw akong bumaba na lang sa van. At wag nang gagawa ng kwentong nakakatakot. Hindi ko na lang siya pinansin at ibinaling na lang ang paningin sa labas ng bintana. Naglagay ako ng earphone sa tenga dahil ang ingay nung 3 sa likuran. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog ako. Paggising ko madilim na ang paligid pero nasa biyahe pa rin kami. Huminto na muna kami saglit para kumain. Mabuti na lang meron kaming nadaanan na isang karinderya. Kami ni Kuya ang pumili ng mauulam. Hanggang sa tinanong kami ng isang dalaga kung saan daw ba ang biyahe namin ng ganong oras. Sabi pa niya mukhang malayo ang pinanggalingan namin. Si Kuya na ang sumagot. Sabi niya pupunta kami ng Capiz para sa outing. Nakita akong napatango yung babae. Bago kami bumalik sa upuan, meron siyang sinabi sa amin ni Kuya na nagpatindig ng balahibo namin. Huwag daw kaming masyadong magpapagabi sa tulay dahil may nagpapakita raw doon. Iwasan daw namin lumabas ng sasakyan kapag nakita ito dahil kapahamakan lang daw ang sasapitin namin. Ang best choice daw na magagawa namin ay ang bumalik na lang at huwag nang tumuloy sa pupuntahan. Sabi pa nung babae, pwede naman daw kami magpalipas ng gabi sa van o di kaya sa karinderya na yon. Mas safe daw ang bumiyahe sa araw kesa sa gabi. Bihira na lang din daw kasi ang may bumabiyahe doon ng gabi dahil natatakot sa tulay. Nung pabalik na kami sa lamesa, tinanong ko si Kuya kung sasabihin ba namin sa 3 ang sinabi ng babae. Sabi niya wag na raw, baka kasi matakot lang ang barkada niya. Matapos kumain sumakay ulit kami ng van. Talagang hindi nakinig si Kuya sa sinabi ng babae. Habang tahimik ako nun sa inuupuan, kumakabog naman sa takot ang dibdib ko. Kami na lang ni Kuya ulit ang gising. Dahil yung 3 natulog ulit. Dahil maliwanag ang ilaw ng van, nakita na namin ni Kuya ang sinasabing tulay. Doon mas kumabog ang dibdib ko dahil naalala ko yung sinabi ng kaklase ko sa kanong babae. Wala na rin kaming nakakasalubong ng mga sasakyan ng oras na yon. Nung nasa kalagitnaan na kami ng tulay, bigla na lang namatay ang makina ng van at biglang gumewang kaya malakas na naipreno ni Kuya yon. Narinig ko pang may nauntog na ulo sa barkada ni Kuya at doon sila tuluyang nagising. Nung makita nila kung nasan kami, agad lumabas yung isa sa mga barkada ni Kuya. Para itong bata na natutuwa habang nakadipa ang 2 kamay. Napatingin ako nun sa unahan. Kinilabutan ako nung merong babae ang naglalakad sa tabi ng daan.
Nakita kong napapakamot ito sa kanyang ulo habang palinga-linga. Natigilan ako nang mapansin yung babae na nakatitig sa barkada ni kuya. Mas natakot ako nung dahan-dahan itong naglakad palapit sa kinaroroonan ng barkada ni kuya. Nagawa akong magsalita at sinabi kay kuya ang nakikita. Nung una hindi siya naniwala. Pero nung sumigaw ako at takot na takot ang boses, saka lang siya bumaba ng van. Inila niya papasok ng van yung barkada niya habang naguguluhan sa inasta ni kuya. Yung dalawa naman sa likuran panayang tanong kung ano nangyayari. Hindi ko sila pinansin dahil nakatitig lang ako sa labas kung saan naroon pa rin ang babae. Nakita akong nilampasan niya ang van. Pero nung pagdating sa likuran, hindi ko na ito nakita. Malakas akong napasigaw. Nung pagharap ko sa bintana sa tabi ko, nandoon yung babae. Nakadikit ang mukha nito sa salamin. "Bakit ka ba sumisigaw?" Wika ng isang barkada ni kuya na halatang takot na dahil sa ginagawa ko. Akmang lalabas na sana sila ng pigilan ni kuya. At doon na nga namin sinabi sa kanila ang tungkol sa tulay na yon. Hindi agad sila naniwala, pero ilang saglit pa nakarinig kami ng malakas na hampas sa likuran ng van. Nakita ko ulit yung babae, Sir Van. Nandoon sa likuran namin. Alam ko rin na mga oras na yon ay ako lang ang nakakakita sa kanya. Naramdaman din namin ang paguga ng van. Hanggang sa hindi namin nabantayan ang isang barkada ni kuya na bumaba. Kaya ang nangyari, nagsibabaan silang lahat. Pinababa rin ako ni kuya at hinawakan sa braso. Yung isa namang barkada ni kuya, panayang reklamo. Ang sabi niya ano naman daw ang gimmick naming magkapatid. Bumalik na raw kami sa loob ng kotse at umalis na doon. Hindi namin pinansin ni kuya ang sinasabi nito. Tinanong ako ni kuya kung nakikita ko pa raw ba ang multo. Sabi ko wala na ito doon. Hanggang sa bigla na lang napasigaw ang isa naming kasama. Muntik na siyang mahulog sa tulay. Mabuti na lang nahawakan siya ni kuya. At nung mapatingin ako sa ibaba ng tulay, bigla akong nalula, Sir Van. Dahil sobrang taas pala ng tulay na yun at bangin ang nasa ibaba. Halos hindi makita ang nasa ilalim. At ang mas hindi ko inaasahang makita ay yung babaeng multo na nakahawak sa mga paa ng barkada ni kuya na muntik nang mahulog. Naalala ko yung suot kong kwintas na krus, Sir Van. Alam kong takot ang mga multo sa ganon, kaya agad ko itong inilabas at hinawakan. Nakita ko kung paano matakot ang baliw ng multo. Nakita ko rin kung paano ito mahulog sa ilalim. Hindi ako nakonsensya dahil alam ko naman na hindi siya masasaktan kapag tumama siya sa mga bato. Gayong isa na lang siyang multo. Nung maiakyat na namin ang barkada ni kuya, akmang aalis na kami noon, nang biglang lumitaw sa harapan ko ang baliw na multo. Natakot ako dahil sa kakaiba nitong tingin. Idagdag pa ang ginagawa nitong paglaro sa buhok niya. Narinig kong tinatawag ako ni kuya. Nauna na sila sa may van habang hinihintay ako. "Talon tayo?" Biglang sabi ng babaeng multo. Umiling ako noon kaya biglang nagbago ang aura niya. Mabuti na lang, Sir Van, mabilis ang kamay ko. Nung akmang itutulak niya na sana ako, agad kong nahawakan ang kamay niya. Alam kong mahirap paniwalaan na nahawakan ko ang isang multo. Pero nangyari talaga yon. Dahil na rin sa pagiging psychometric ko. Maging ako man, Sir Van, ay halos hindi makapaniwala na nagawa kong hawakan ng baliw na multo. Pero ang mas hindi ko kayang paniwalaan ay ang makita ko ang nakaraan ng babae na yon. Nabaliw siya nung namatay ang mag-ama niya, doon din mismo sa tulay na yon. Agad kong binitawan ang kamay niya nung makita ko kung paano siya tumalon dun sa tulay. Bumalik lang ako sa ulirat nung may kamay na humablot sa akin. Hinihila ako ni kuya pasakay ng van. Nakita pa ng dalawa kong mata kung paano maglupasay sa tulay ang baliw na multo. Hindi na kami tumuloy sa pupuntahan namin matapos ang kaganapan na yon. Bumalik na lang kami sa bahay. Tahimik lang ang naging biyahe namin pa uwi. Walang nagsasalita sa amin. Dahil na rin siguro sa matinding pagkasyak. Nung makabawi kami sa nangyari, biglang inopen ng barkada ni kuya ang nangyari sa tulay. Ang sabi niya, naramdaman daw niyang may humila sa kamay niya
Dahilan para muntik na siyang mahulog. Hindi ko na lang yun pinansin dahil para sa akin, nasa kanila na lang yun kung ano ang iisipin nila at paniniwalaan.